What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na ito, meron tayong importanteng pag-uusapan, lalong-lalo na pagdating dito sa mga ganitong klase ng balita, no? So, dito naman is gusto lang natin ma-educate yung tao tungkol dito, no? So, kagaya ng mga ganitong balita na, ito nga, sa post ng Coin Bureau, shoutout sa inyo, Coin Bureau. Just in, AI found a bug that could crash Ethereum validators, no? So dito kasi sa mga ganitong klase ng balita, minsan nagkakaroon ng misconception, no? Na once na nagkakaroon ng balita na once na mga bugs or na scam or na hack is once na is iniisip agad is yung mismong blockchain or yung mismong code na kagad ng yung Ethereum mismo yung nabibigyan ng credit pagdating dito. Hindi naman credit ang tawag yan, 'di ba? Nagkakaroon ng duda yung mga tao pagdating dito. Gusto kong pag-usapan 'to dahil para malaman natin kung ano ba talaga yung nangyari at ano ba talaga yung sa tingin ko dapat matandaan natin dito. I-relate din natin doon sa nangyari sa Ronin Network. No? Kung ano ba talaga yung mga dapat natin matuklasan or dapat nating tandaan sa mga ganitong klase ng mga balita, no? Sabi dito, basahin muna natin. Ethereum Foundation developers use AI agents to hunt for flaws and uncovered a remotely triggerable crash in the network's messaging system. It has been fixed. It has since been fixed. Most of AI's other findings were confident and well written and completely wrong. Human engineers still have to separate real threats from fiction per coin test. So dito, syempre para sa iba, tapos na Ethereum. Mahack na ba yung network? Palpak pala yung blockchain. Teka lang ha. Kasi hindi porket may bug sa validator software, ibig sabihin, sira na yung buong blockchain. Ito yung malaking pagkakamali ng mga maraming investors o maraming nagre-research about dito. Hindi, magkakaiba kasi yung blockchain network, validator software, smart contracts, protocol, mga application. So dito sa iisa-isay natin 'yon, no? Para hindi tayo madaling malinlang sa mga ganitong headlines. So ano bang nangyari? So sabi nga dito, gumamit yung Ethereum Foundation ng mga AI agents para maghanap ng mga security issues. Isa sa nakita nito ay yung mga bug na maaari mag-crash ng validators kapag nakatanggap ng isang particular na malicious na message, mga phishing. Ang magandang balita, naayos naman to agad, no? Bago pa maging seryoso talaga yung problema. Ang dapat lang nating makita dito is yung ayon nga sa developers, napakaraming findings ng AI. Mukhang professional, mukhang convincing, pero syempre karamihan mali pala. Ibig sabihin, hindi sapat yung AI. Kailangan pa rin ng human engineers para alamin kung alin yung tunay na panganib. Pero syempre, dahil nandito pa naman tayo sa early stage din ng AI, maaaring mag-improve pa yon. Pero sa ngayon, so maraming hindi pa ganoon ka-confident yung para gamitin yung AI. So, ano ba yung validators? Yung binabanggit dito Ethereum validators. Isipin natin may isang bangko. May mismong bangko, may mga security guards, may teller, may ATM. Kapag nasira yung isang ATM, hindi ibig sabihin na magsasara na yung buong bangko. Ganito rin yung nangyayari sa blockchain. May blockchain, may validators, may wallets, may application, may exchanges. Magkakaiba sila ng role. No? Kapag nagkaroon ng problema ang validator software, hindi automatic na wala na, sira na yung Ethereum blockchain. Validator versus network. Ito yung pinakamahalaga maintindihan. Yung network, ito yung buong blockchain. Yun yung Ethereum. Ito yung ledger, ito yung history ng lahat ng transaction. Ito yung consensus, ito yung mismong Ethereum. Ang mga validator, sila yung tumutulong mag-validate ng bagong blocks. Parang referee yan sila, referee. Kapag may isang referee na nagkasakit, hindi natigil yung buong liga. May iba pang mga referees na pwedeng pumalit. Ganun din sa Ethereum. Libo-libong validators yung nagtutulungan to validate the network. So, pwede bang ma-hack yung Ethereum? Yun na yun. Diretsuhin na natin yung tanong. Pwede bang ma-hack ang Ethereum? Ang sagot yan, oo. Pero ibang usapan kasi yun
Yung bug na to, hindi ibig sabihin na nahack yung blockchain. Validator software lang ang may issue. At malaki kasi yung pagkakaiba nun. Isipin natin yung internet. Kapag nagkaroon ng bug yung Google Chrome, kunyari yung Google Chrome, nagkaroon ng bug, nahack ba yung buong internet? Hindi, di ba? Kapag nagkaroon ng problema yung isang router, nasira ba yung buong internet? Hindi rin. So, ganito rin yung blockchain. Ano yung madalas na mahack? Di ba? Hindi naman yung Ethereum itself eh. Yung totoo, mas madali kasing atakihin yung mga smart contracts, bridges, DeFi protocols, exchanges, wallets, kung ano-ano kasi yung mga kinakabit doon sa network. Yun ang madalas na inaatake o inahack. Hindi yung core blockchain. Mas komplikado kasi yung application na yun. Mas maraming code, mas maraming pagkakataon talaga na magkamali. No? Halimbawa natin yung sa Ronin. Kasi dito, parang napakagandang ibigay na halimbawa nito eh. Kasi marami talaga nagsasabi na lahak ang Ronin. Pero alin ba talaga? Blockchain ba yung nahack? Hindi. Ang malaking naging issue sa Ronin noong 2022 ay nangyari sa validator infrastructure at bridge security. Hindi dahil sa nawala na yung cryptography ng mismong blockchain. Ibig sabihin, hindi dahil may problema ang isang bahagi ng isang network, mahina na agad yung buong network. Hanggang ngayon, patuloy pa rin talaga nag-ooperate yung Ronin. At mas marami pa itong naging security improvements kaysa sa dati. Parang bahay. Yung bahay may pinto, may bintana, may bubong. Kapag nasira yung lock, hindi ibig sabihin na bumagsak na yung buong bahay, di ba? Papalitan lang ng pintuan ang lock. Ganito rin yung blockchain. So, gaano kagahalaga naman yung AI pagdating dito? Hindi naman kasi ito perfecto eh. Kundi dahil mas mabilis lang itong mahanap talaga yung posibleng problema. Assistant, no? Hindi naman siya judge, hindi naman siya pwedeng maging final decision talaga maker doon sa mga ganong klase ng problema. Yung tao pa rin yung talaga yung nagsasabi ng kung tunay ba na bug yun. No? So, ganun ba yun? So, dapat ba, delikado ba na sobrang time magtitiwala sa AI? Kasi, kaya nitong gumawa ng napakagandang report. Pwede siyang gumawa ng napakagandang report na maaring mali. Mali naman. Ito yung tinatawag ng marami na AI hallucination. Mukhang tama pero hindi. Parang kaya sa cybersecurity, hindi sapat talaga na AI lang. Pero syempre hindi natin alam 'yun kung saan pwedeng mapunta yung AI. Syempre nagsisimula pa lang. Sabi ko nga is pwede pa mag-improve yung AI. At sa pag-i-improve niya, maaaring yung mga flaws na yun is talagang maging malaki talagang tulong pagdating dito sa blockchain. So ano yung lesson nito para sa ating mga investor? Kapag kami nabasa tayo na Ethereum may bug, huwag tayo agad magpanik. Tanungin muna natin yung sarili natin. Network ba? Validator? Wallet? Bridge? Exchange? Yung pa ba? Smart contract? Magkakaiba kasi yun eh. No? Hindi perfect yung blockchain. Lahat ng software may bugs. Bitcoin, Ethereum, Ronin, Solana, lahat may mga updates. Ang tunay na sukutan dito is kung gaano kabilis makita at gaano kabilis maayos yung isang problema. At gaano ka-transparent yung development team. Kasi sa kasong to, hindi naman bumagsak ang Ethereum eh. Hindi nahack ang blockchain. May nakita lamang na validator software na bug. Naayos naman ito agad at napatunayan din na hindi sapat yung AI lang. No? Kailangan pa rin talaga yung karanasan ng mga human engineers. Ito yung paalala na sa crypto, hindi lahat ng headline ay katumbas ng buong katotohanan. Grabe kasi rin itong naging balita na to. Siyempre AI, lalo na ngayon, mainit ang usapin sa AI. Pwede nga pumalit daw ito sa trabaho ng marami, no? Pero still, malayo, hindi ko sabing malayo, pero hindi pa, sapat, no? So, para sa akin, may mga maaari din naman darating yung panahon na kung saan halos lahat ng blockchain developers ay gagamit talaga ng AI sa paghahanap ng bugs. Kapag nangyari talaga yon, yung mga organization, may mga pinakamakapangyarihang AI,
maaari talaga magkaroon ng malaking lamang sa pagtuklas sa mga security flaws bago pa ito makita ng iba. Ang tanong lang dito paano kung may isang grupo na may lihim na may natuklasan na nakahinaan sa iba't ibang blockchain at yung pinipiling wag muna itong isiwalat. Siyempre sa pagmalaki na sa kanila ilalabas o gagawin, no? Pero ayun naman siyempre haka-haka ko lang din naman yun. Di naman yun na fact, no? Yun naman naisip ko lang. Gusto ko lang talaga magbigay ng kaunting init, no? Kaunting issue pagdating dito. Pero malay natin, no? Hindi natin masabi. Maaring pinapahinog lang ba nila yung Ethereum? O hindi ito FUD hindi ko kayo tinatakot. Ito lang naman yung mga bagay na kailangan maging tayo sa pag-iisip natin. Balanse. Pro crypto ko, gusto kong ma-approve yung blockchain, gusto kong maging part to ng ating future. At naniniwala ako doon. At the same time, hindi pwedeng lagi tayong pro. Kailangan din natin nalalaman yung mga flaws. Kailangan din natin dahil hindi 100% na pwedeng pagkatiwalaan natin. Hindi yung blockchain, hindi yung tools, hindi yung technology, kundi yung gumagamit. Yung tao din mismo. Kailangan sinasalang-alang din natin yun. Ayun. So, mas mahalaga pa rin talaga na intindihin natin kung ano yung bahagi ng ecosystem ng talagang tinutukoy bago tayo gumawa ng desisyon bilang investor. Naku, malapit pa naman ako ng magbodega ng Ethereum din pero saka na natin pag-uusapan yun. So kung may natutunan ka sa video na to, syempre huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ibahagi rin ito sa mas marami pang gustong matuto about or magbasa about crypto news. At saka para mas malalim pa, no? Mas malalim pa natin na maunawaan yung mga bawat balita, no? About dito sa crypto. No? So ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat, ma'am, sir. At saludo sa inyo. Magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!